Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. At ito po yung ating magiging topic ngayong araw na ito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ito ay hinango po natin dito sa mga sulat ni Juan 6:63. Alam niyo po, sa mga bawat version na atin pong mababasa, may matutuklasan tayo na parang dagdag, parang may bawas, pero ito lang may papayo ko po sa inyo. Uunawain po ninyo ang bawat nakasulat, maging ito'y bawat bersyon na inyo pong babasahin. Ano po? Sapagkat yung ilan, sinasabi, yan do'y ginagamit ng demonyo. Huwag po tayong maging katulad ng ganong kaisipan. Ano ho? Na kung saan may mga basa kang ganito, yan daw ay gagamitin ng demonyo para lituhin. So hindi po. Kailangan lang natin understanding sa bawat version na ating babasahin. Ano po? Ngayon, dito po sa Juan 6:63, marami talaga ang hindi nakakaunawa. Kasi nga, sinasabi ko, unawain po ninyo. Nang sa ganun, hindi tayo magkaroon ng maling thought o maling kaisipan. Sapagkat yung iba, sinasabi dito sa Juan 6:63 ay Banal Espiritu daw yung nagbibigay buhay. Hindi mo ba natuklasan na si Hesus Kristo yung nagbibigay buhay? Kaya dito natin aalamin. Ito ang tanong na ating tutuklasin. Sino ba talaga ang nagbibigay buhay? Yung Banal na Espiritu o ang ating Panginoon Kristo? Dapat nating malaman, ang nagbibigay ng buhay po, dahil po sila yung lumikha ng buhay, yung Ama at ang Anak. At ito'y tutuklasin natin dito sa ating channel. Ano po? Ngayon, mag-umpisa na po tayo. Sapagkat dito sa mga kapatid natin sa pananampalataya ay mabibigyan po natin ng kasagutan itong tanong na ito. Salamat po sa ating kapatid na may amado na kung saan ay magbibigay po ng linaw ito sa bawat isa sa atin. Maging doon sa mga hindi nakakaunawa, ipaparating natin sa kanila yung ating tutuklasin dito sa Juan 6:63. Sapagkat may mababasa nga po tayo sa ibang mga salin, sa bawat version, Banal na Espiritu, yun po ay minsan ay nadadagdag yung salitang Espiritu lang. Sa halip na Espiritu lang yung nakalagay, nadadagdagan po ng ibang words o katulad po, Espiritu, magiging Banal na Espiritu. So huwag po nating iisipin, mali ba yun, dagdag ba yun? Bawal magdagdag, bawal magbawas. Ang gagawin lang po natin, uunawain po natin. Pag sinabing dagdag bawas, ito po ay mga aral na galing na sa tao. Yun po ang dagdag. Ano ho? Pero doon sa bawat aklat na ating babasahin, uunawain po yun. Ano ho? Kasi para hindi ito manin sa ating isipan na yung sinasabi ng iba, yun daw bawat version na lumalabas, ginagamit daw yan ng demonyo. So huwag pong ganoon tayo katulad ng iba na ganoon ang kaisipan. Ano ho? Tandaan po natin, pag sinabing bawas, ibig sabihin yung salita ng Diyos ay hindi ipinapaliwanag ng ayos. Nasasabihin nila hindi raw yung salita ng Diyos. Yun po ang bawas. Kapag dagdag naman, sinasabi nila na salita yun ng Diyos, hindi naman pala. Yun ang dagdag. Ano ha? O ngayon, para maintindihan natin, babasahin natin yung Juan 6:63. Ngayon, basahin muna natin dito sa isang salin sa Tagalog ang Biblia. Tapos babasahin din natin sa ibang salin, kasi po sa ibang salin may banal na espiritu. Pero dito walang banal na espiritu sa babasahin natin. So basahin muna natin dito sa version po ng Tagalog ang Biblia. Sa Juan 6:63. Ang espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ngayon, ito ang tanong. Sino ang nagsasalita dito? Kung alam ninyo. So, alam natin ngayon, si Hesus Kristo nagsasalita po dito. Kung ating babalikan sa 62. So, balik po tayo ng 62 para malaman natin na si Kristo yung nagsasalita dito. So, ito po yun. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroon niya ng una? So, malinaw po dito nagsasalita yung anak ng tao, si Kristo. Ibig sabihin dito, meron po siyang sinasabi na babalik siya doon sa dati niyang kalalagayan. Saan ba yung una? Ibig sabihin, yung talaga na kanyang kalalagayan sa Espiritu. Malinaw po ba? Kasi yun ang una niyang kalalagayan, nasa Espiritu. Malinaw po ba? Alam ang siya nasa katawang tao. Hindi po.
No, kaya nga sinabi ang anak ng tao, narito siya sa lupa, nagkatawang tao. Kaya sinasabi niya na anak ng tao, nasa lupa pa siya. Tapos nung babalik na siya doon sa dati niyang kinaroroonan, ano yung dati niyang kinaroroonan? Hindi na siya nasa katawang tao, nasa espiritu na. Kaya kung itutuloy mo sa 63, ito yon. Ang espiritu ang nagbibigay buhay. So malinaw na yung salitang espiritu, si Kristo. Malinaw po ba? Ang laman ay walang anumang pakinabang, kaya iiwan niya yung kanyang katawan. Pagbalik niya doon sa dati niyang kinaroroonan, wala na yung pakinabang. Kasi tapos na, inaihandog na. Namuhay siya ng may kabanalan, malinis, hindi siya nagkasala. Namuhay siya ng nararapat at karapat dapat sa paningin ng Diyos. Kaya yung katawan ang inihandog na walang kasalanan para matubos ang kasalanan ng tao. So yun ang purpose naman. Para ibig sabihin naman dito, walang pakinabang pagdating na doon sa dati niyang kinaroroonan. Naging pakinabang na ito nung naihandog na. Malinaw po ba? Kasi babalik na nga po siya sa Ama. So malinaw po ba? Nang tinutukoy dito na ang Espiritu ay si Hesus Kristo ang nagbibigay buhay. Ngayon, kung magpapalit tayo ng salin at mapapalitan din ng salitang Banal na Espiritu, ating uunawain din, di ba? Katulad po nito, punta tayo ng ibang salin. Parang iisipin nyo, parang nadagdag ba? Di ba? Katulad nito, dito pa rin sa Juan 6:63, basahin natin. Version naman po ng ASND. Tandaan po ninyo ha, huwag niyong mamasamain ang ganitong mga version. Sabi ko nga kanina, huwag niyong iisipin na ito ay ginawa ng kasi yung kaisipan ng iba. Ginagamit daw ang mga ganitong mga version para daw lituhin ng tao kasi ginagamit daw yan ng demonyo. Pero sa atin nga, uunawain ang bawat salita para malaman natin yung katotohanan, ano yung buod na sinasabi dito sa talatang ito. Ngayon basahin natin. Bakit nga ba mayroon salitang banal na espiritu? Yan highlight natin, ano? Basahin natin. Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa espiritu at nakakapagbigay buhay. Ngayon ang tanong, sino ba nagsasalita dito? Banal na espiritu o yung ating Banal na Kristo? Di ba ang Banal na Kristo? So hindi pwedeng salita ito ng Banal na Espiritu. Malinaw po ba? Katulad ng ating binasa kanina, di ba? Kung babalikan mo yung 62 rin, di ba? Balik natin. No? Sabi po dito, paano pa kaya kung makita ninyo ako na anak ng tao na pumapaitaas pabalik sa aking pinanggalingan? O di ba? Dito pinanggalingan. So pinapalinaw po. Meaning, ang nagsasalita dito ang ating Panginoon Kristo na anak ng tao. Kaya sabi niya, pumapaitaas. Ibig sabihin, babalik na doon sa dati niyang pinanggalingan. Ano ba yung pinanggalingan niya? Kaya kung itutuloy mo sa verse 63, eh siyempre, uunawain mo, huwag mo sasabing mali. Uunawain mo. Bakit isiningit yung Banal na Espiritu? Kasi nga po, nalilito yung iba sa pagkakasalin, kasi nga po si Kristo ay mayroon pong tinatawag na isusugo yung Banal na Espiritu para magpatotoo kay Kristo. Pero sa pagkakataong ito, hindi po pwedeng isingit yung Banal na Espiritu. Kasi nga po, si Kristo pa rin ang tutukuyin dito. Kasi po, pag siningit mo yung Banal na Espiritu, magkakaroon po talaga tayo ng paggalito. Bakit? Kasi nga po, ang nagsasalita dito ay si Kristo, hindi yung Banal na Espiritu. Sa panahong yan pa ay hindi pa nakakabalik sa langit. Kung nakabalik na sa langit si Kristo, di ba? Saka naman niya isusugo yung Banal na Espiritu para gabayan ang mga apostol. Pero ito nasa chapter 6 pa. Kaya diyan sa mga bagay na yan ay nagpapahayag ang ating Panginoon Kristo kung sino siya, may pakilala din yung kanyang ama. Tandaan po ninyo, para malinaw po sa atin, bagamat dito po ay isang bagay na kailangan unawa sa ating binabasa. Di ba? So ngayon, bakit nga ba naisingit ang Banal na Espiritu? Ito po ay sa pagkakasalin. Kaya alamin natin kung ang Banal na Espiritu nga ang nagbibigay buhay. So alamin natin sa dalawa. Alin ba ang tama? Yung Espiritu ang nagbibigay buhay o yung Banal na Espiritu ang nagbibigay buhay? I-compare po natin,
Isama natin yung kaninang binasa natin kanina sa Tagalog ang Biblia. Compare po natin ito. Para lumabas, alin ang paniniwalaan natin? Yung ang Banal na Espiritu ang nagbibigay buhay dito po sa ISN din ho. Ang Banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Ngayon, ating alamin pa dito sa isang salin Tagalog ang Biblia. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. So alin ba dito? Dito sa Tagalog ang Biblia, yung salitang Espiritu, tumutukoy ito sa Panginoong Hesukristo. Tandaan po ninyo, no? Yung Espiritu tumutukoy kay Hesukristo. Kasi nga po, dito alam naman natin ang nagsasalita ay si Kristo. Ngayon, para mapatunayan natin, may katotohanan ba na yung Banal na Espiritu ay nakagawa ng mga bagay na bumuhay ng patay? Kung i-compare natin doon sa Espiritu tumutukoy kay Hesukristo, bumubuhay yan ng patay. Ngayon, sinabi rin ba ng Banal na Espiritu dito sa ASND, kung talaga ang Banal na Espiritu, sinasabi niya, siya ang nagbibigay buhay. Pero pag sinabing Espiritu lang ay tumutukoy kay Kristo, si Kristo ba nagsalita na siya ang pinagmumula ng buhay? Siya ba'y nagbibigay buhay? Ngayon, kung mapatunayan natin na yung Espiritu o si Kristo ay nagsalita ng mga ganitong bagay na siya nagbibigay buhay, siya pinagmumula ng buhay, paniwalaan natin. Pero kung wala tayong mababasa na ang Banal na Espiritu ay nagpahayag na siya ang nagbibigay buhay, di paniwalaan din natin. Pero kung wala kang mababasa, ay di mas paniwalaan natin yung Espiritu tumutukoy ay si Kristo, siya yung pinagmumula ng buhay at siya ang nagbibigay buhay. At siya rin ang bumubuhay ng patay. Kaya dito natin matutunghayan sa Juan 6:3, alin ang totoo? Ang Banal na Espiritu o si Hesukristo ang nagbibigay buhay? Ngayon, magkakaroon tayo ng brainstorming. Ano ba ibig sabihin ng brainstorming? Sinasabi ko, palalawakin natin ang ating pangunawa sa mga bagay na yan. Magbigay nga tayo ng example. Kaya bang bumuhay ng patay ng Banal na Espiritu? Tanungin natin si Kristo. Si Kristo ba? Bumuhay ba ng patay? Di ba? So alamin natin din yun. Ngayon, uulitin ko po ito sa inyo. Uulitin ko ito sa inyong tanong na ito. Ang Banal na Espiritu ba, nag-declare ba siya na siya ay nagbibigay buhay? I-compare natin kay Hesukristo. Si Hesukristo po ay nagsalita siya mismo sa kanyang sarili, siya po ang nagbibigay buhay. O ngayon, alamin natin muna natin. Tingnan natin, doon sa bagay na gumagawa ng himala na bumuhay ng patay. Si Kristo ba bumuhay ng patay? O yung Banal na Espiritu bumuhay ng patay? Ngayon, bigyan ko kayo ng example. Dito sa mga sulat ni Juan, titingnan natin yung ginawa ni Jesus na bumuhay ng patay. Sa kaibigan niyang si Lazaro, binuhay niya yung kanyang kaibigan. Mula sa libingan, ibinangon niya, binuhay na muli. Di ba? Nagkaroon po ng buhay. O ating alamin muna natin, no? Mahaba ang kwentong yun, pero kukuha lang tayo ng mga pangungusap na makuha natin. Kung gusto niyo pong makita yung istorya, basahin po ninyo sa Juan chapter 11 para maintindihan natin. Pero kukuha lang tayo ng idea. Punta muna natin yung 11. Verse 11. Ito, Juan 11:11. So, punta po naman tayo dito so dalawang version ito ating pinagsama para comparison. Ngayon, titingnan natin kung Banal na Espiritu ang bumubuhay o si Hesukristo ang bumubuhay ng patay. Sabi po dito sa Juan 11:11, pagkatapos sinabi ni Jesus, ang kaibigan nating si Lazaro ay natutulog. Papunta ako roon upang gisingin siya. Dito po ay kinukwento niya, pero talagang patay na si Lazaro. Dito naman sa isang version, basahin din natin. Pagkatapos dito, sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. Kasi ang kwentong yan, kung inyong uumpisahan, alam mo sa talatang ito, para magkaroon lang tayo ng unawa. Si Hesukristo ay hindi pa dalos-dalos sa pagsasalita. Binibigyan po muna nila ng pangunawa yung kanyang sinasabi. Ngayon, mag-jump na po tayo sa verse 14. Sabi po dito, kaya tinapat sila ni Jesus, patay na si Lazaro. So yun po ibig sabihin.
hindi yung natutulog. Ano, dinirekta na ng Panginoon Jesucristo talagang patay na si Lazarus sa ibang salin. Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus, namatay si Lazaro. So malino po, namatay si Lazaro. Ngayon, ito yung pagkakataon para maintindihan natin, no? Kayo na po magbasa ng buo para makita nyo ang istorya dyan. So magja-jump na tayo sa 25 para malaman natin kung paano binuhay ni Jesus si Lazarus. Ano? Sa 25 na po tayo. Sabi po dito, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Tingnan po ninyo, si Jesus ba ang pagkabuhay? Si Jesus ba ang nagbibigay buhay? So malinaw po sa talatang ito. Nagbasa tayo ng isang version sa SND, tingnan natin naman dito sa Tagalog ang Biblia. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. So malinaw po ba? Ito ba'y deklarasyon ni Banal na Espiritu, ni Holy Spirit, o deklarasyon ni Hesus Kristo? So malinaw, si Hesus Kristo ang pagkabuhay. Ngayon, kung babalikan po natin dito sa Tagalog ang Biblia, 663, ano? Alin ba ang patunay? Yung Espiritu, si Kristo. Pero hindi po yung Banal na Espiritu ang bumubuhay. Malinaw naman po, nung naideklara ni Hesus Kristo, siya ang pinagmumuli ng buhay. Nakita po ba niyo? Balikan natin ito. Juan 11:25. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. So malinaw po, si Kristo po. So hindi po yung Banal na Espiritu ang tinutukoy na nagbibigay buhay. Ano, hindi po ang salitang Banal na Espiritu ang nagbibigay buhay, kundi yung Espiritu tumutukoy kay Jesucristo na nagbibigay buhay. So itong salin na ito na Tagalog ang Biblia, ito yung malapit na kung saan ay tumutukoy kay Kristo. Malino po ba? So wala pong kaganapan na maging Banal na Espiritu ay bumuhay ng patay at wala rin kaganapan na nagdeklara ang Banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Malinaw po ba? Kasi nililinaw natin sa bawat version at unawa ang kailangan natin sa ating binabasa. So malinaw po ba? Si Jesucristo po yung nagbibigay buhay. Malinaw naman po dito. Kahit binasa natin sa iba't ibang salin. ASND, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Malinaw po ba? O ganoon din sa isang salin. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamatay, ay mabubuhay. So malinaw po ba? Iyan ang dapat na unawa. Kailangan unawa, hindi tayo malilito kung may nagpapaliwanag ng tama. Dito po sa Juan 11:40, para malaman natin na mag-ama po yung bumubuhay ng patay. Hindi lang po si Kristo. Dapat natin i-consider na mag-ama po ang bumubuhay, hindi lang si Kristo, hindi lang din ang Ama. Kasi po yun ang pinagmumulan ng buhay, yung mag-amang ito. Ano? So basta tayo. Juan 11:40. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka ay makakikita mo ang kapangyarihan ng Diyos? Nakita po ba ninyo? Kung sasampalataya, makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Sa ibang salin, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Ibig sabihin yung kapangyarihan, kaluwalhatian, makikita natin yung kapangyarihan ng Ama at ng Anak na kayang bumuhay ng patay. Tuloy natin sa 41. Kaya inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako. O ganun din sa isang salin. Kaya't inalis nila ang bato, tumingin si Jesus sa itaas. Bakit siya titingin sa itaas? Kasi para deklarasyon na nagpapasalamat siya sa Ama. Kundi
ang mag-amang ito ay may kapangyarihang lumikha ng buhay. Yan po ang dapat nating malaman. Kaya sinabi ni Jesus, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong pinakinggan. Ibig sabihin, desisyon ito ng anak na buhayin yung kanyang kaibigan. Ibig sabihin po, para makita natin yung kapangyarihan ng ama at ng anak na bumubuhay ng patay. Dahil sila ang pinagmumulan ng buhay. Ituloy pa natin sa verse 42. Alam kong lagi mo akong dinidinig, sabi ni Jesus sa kanyang ama. At sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Para paniwalaan natin na mag-ama ang may kapangyarihan na magbigay ng buhay at bumuhay ng patay. Di ba? Basahin pa natin sa isang salin, Tagalog ang Biblia. At alam kong ako'y lagi mong pinapakinggan. Ngunit ito'y sinabi ko alang-alang sa maraming taong nasa palibot upang sila'y sumampalataya na ako'y isinugo mo. Tuloy pa natin. Pagkasabi niya nito, sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. Yan po, ito yung sinasabi ko po sa inyo, na kayang bumuhay ni Jesus ng patay. Si Lazarus po ay 4 na araw na nakalibing. Ano sabi pa ni Jesus? Basahin natin sa isang salin. At nang masabi niya ang mga ito, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. O yan, di ba? Para maintindihan natin na bumubuhay po ng patay si Jesus. Sa tulong po yun ng Ama. Nakita po ba ninyo? Kasi nanalangin si Jesus. Hindi po siya basta-basta gagawa ng isang bagay na wala po yung tulong ng Ama. Malinaw po ba? So ngayon, balikan natin yung 6:63. Kaya bang gawin ng Banal Espiritu na bumuhay ng patay? Kaya ba ng Banal Espiritu na nagbibigay buhay? Kasi po ang nagdideklara ay si Jesucristo. Kaya dito po, yung salitang Espiritu po ay si Kristo. Hindi po yung Banal Espiritu ang bumubuhay o nagbibigay buhay. So malinaw na po ba sa atin? Ngayon, para patunayan pa natin na mag-ama po ito, ay babasahin po natin sa paliwanag ni Apostol Pablo. Ito po yun. Para sa atin isa lamang ang Diyos, ang ating Ama, na lumikha ng lahat ng bagay, at nabubuhay tayo para sa Kanya. At may isang Panginoon, o bago natin basahin yung sa Panginoon, malinaw na po dito sa unang binasa natin, ano? Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama. So diyan, tinutukoy po ay ang Ama. Sabi pa dito, na lumikha ng lahat ng bagay. Tandaan po natin, ano? Lahat ng bagay, langit, sa lupa, mga nakikita at hindi nakikita, yan po yung ibig sabihin diyan. Ibig sabihin, nabubuhay tayo para sa Kanya. Ibig sabihin, yung Ama, pinagmumulan din po ng buhay. Kaya nabubuhay tayo para sa Kanya. Ngayon, sa anak naman, ipagpatuloy natin ito, no? At may isang Panginoon lamang, si Jesucristo. So malinaw po. Kung si Jesucristo, tingnan natin kung katulad din sa Ama. O basahin natin. Sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. O the same po. Ganun din po ang Ama. Lumikha na lahat ng bagay. Sabi pa dito, at sa pamagitan din niya nabubuhay tayo ngayon. Malinaw po. Ang nagbibigay buhay yung Ama at ang Anak. So malinaw po ba? Iyan po ang ipinakita sa atin ng kasulatan na kung saan ay ipinapaliwanag sa atin, ipinapaunawa, ang nagbibigay buhay po ay si Kristo at ang Ama. Pero po ang Banal Espiritu ay isinusugo lang ito sa mga tao para bigyan ng pangunawa na makilala ang Ama at ang Anak. Kaya po, kung mababanggit ko na naman po yung Trinidad, wala nga po tayo mababasang Trinidad. At sinasabi pa ng ibang mga ngaral na yung Banal Espiritu ay Diyos. Wala naman po tayong mababasa na Espiritu Santo ay Diyos. O Diyos, Espiritu Santo. Wala pong ganun. Kasi nga po, nagdagdag lang po kayo ng mga ganung aral. Yun ang sinasabi ko po. Dagdag na aral yon mula sa tao. Hindi aral ng Diyos yun.
Yun ang dagdag na aral. Ano ho? Kasi nga po, kung magpapatuloy tayo sa pag-aaral, hindi po ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay. Katulad po nito, unawain natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Sa unang Korinto 15:45, ano ho? Ito ho, nagsasalin na tayo ng dalawang salin para maintindihan na natin. Basahin natin ito sa mga sulat ni Pablo. Sinasabi sa kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay. Tama po. Sino po ang nagbigay ng buhay? Si Jesus at ang Ama. Ngunit ng huling Adan na si Kristo ay Espiritong nagbibigay buhay. Kasi si Kristo po ay nagkatawang tao. Kaya siya ay yung huling Adan na sinasabi, pero siya yung Espiritu naman na nagbibigay buhay. Para maintindihan natin, yung binigyan ng buhay na si Adan, yung unang tao, eh si Kristo rin po yung nagbigay ng buhay kay Adan. Malinaw po ba? Kaya nga po, yung Espiritong nagbibigay buhay, itong nakasulat po dito, kung i-highlight natin, i-highlight po natin, isama natin yung salitang Kristo para maintindihan natin. Si Kristo ay Espiritong nagbibigay buhay. So malinaw po dito sa Juan 6:63, yung Espiritong nagbibigay buhay ay si Kristo. So malinaw po ba yan? So pinatunayan ito ni Apostol Pablo. Kung babalikan po natin itong unang Korinto 15:45, si Kristo ay Espiritong nagbibigay buhay. Pag sinabing huling Adan, abay yung nagkatawang tao si Kristo. Kaya po siya yung Espiritong nagbibigay buhay. So malinaw po ba? O patunayan pa natin. Pati po yung mga apostol na nakasaksi, sila rin po yung magpapatunay na si Jesucristo ang pinagmumuli ng buhay. Hindi po yung banal na espiritu, ano ho? O ito po, Gawa 3:15. Pinatay ninyo ang nagbibigay ng buhay. Sino pong pinapatay ng mga Hudyong ito? Di ba si Jesucristo na pinako sa krus? Nung pinapako nila sa krus, di ba namatay nga? 3 araw na buhay na muli, binuhay ng Ama. Kaya nung binuhay ng Ama, yan, sabi po ng mga apostol, makakapagpatunay kami na binuhay siyang muli. Yun. So napakalinaw po na si Kristo yung Espiritong nagbibigay buhay. Malinaw po ba sa atin ang mga talatang ito na ipinapaunawa? Huwag po ninyong sabihing dampot ako ng dampot para isingit yun. Kasi nga po, pag hindi tayo magpapaliwanag, hindi naman tayo nagpaliwanag eh. Pinatunayan lang ng mga apostol, kaya binasa natin sa aklat ng Gawa. Pinatunayan din ni Apostol Pablo na yung Kristo na nagbibigay buhay, yan po, sa unang Korinto, ay nagpapatotoo si Apostol Pablo. Hindi yan dampot kasi nagkakaisa sila eh. Kaya nga tinitingnan natin sa bawat apostol, totoo ba sinabi ni Apostol Pablo? Totoo ba sinabi ni Pedro? Totoo ba sinabi ni Juan? Yan, nagkakaisa sila. Yung sasabihin pa nila na dividing the scriptures. Hindi mo pwedeng i-divide ang scriptures kung nagpapatotoo si Juan na isang Hudyo. Tapos sabihin niyo, pinili lang si Apostol Pablo para sa mga hindi Hudyo. Ibig sabihin, hindi mo na mapapakinggan yung sinasabi ng mga ibang apostol. Yung Diyos ng mga apostol, ni na Pedro, ni Juan, di ba't hindi ang Diyos ni Apostol Pablo? Na tayo naman na tinuturuan, sino ba yung magiging Diyos din natin? Di ba't yung Diyos din nila? Na dapat natin paglingkuran? Hindi po para magkadibay tayo. Sabihin ng ibang nangangaral, iba yung turo sa mga Hudyo, iba ang turo sa mga hindi Hudyo. Ibig sabihin, magkaiba yung Diyos ng mga hindi Hudyo. Iba ang Diyos ng mga Hudyo. Ganun po ba? Hindi po. Ang sinasabi ng kasulatan ay ito. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo. Basahin natin. Ito po, basahin po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo 10:12. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa Kanya'y nagsisitawag. Iyan po ang malinaw. Kung Hudyo ka at hindi ka Hudyo, hindi ba tumatawag tayo sa isang Panginoon? Kung sasampalataya tayo kay Kristo, tayo mga hindi Hudyo, sila din ganun, tumatawag at sumasampalataya kay Jesucristo. Wag ko sasabihin ng iba, magkaiba daw ang aral at turo sa mga Hudyo at hindi Hudyo. Mali yung ganung aral. Yun ang sinasabing dagdag na aral.
Alam niyo po mga kapatid, baka ho dito sila nagkakamali, i-di-divide daw yung mga dapat hindi po gano'n ang pagkaunawa natin. Aral yun ng mga tao, hindi aral ni Kristo yan. Tingnan niyo po sa aral at turo ni Kristo. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matatuwid na salita ng katotohanan. Yun po ibig sabihin, gagamit ka ng salita ng katotohanan, hindi mo i-divide. Kasi binasa nila sa King James Version, ay lalayo ito sa pangunawa. Tingnan niyo po, unawa lang po ang kailangan natin. So ilakay po natin yung King James Version. Ito po yung naging maling pangunawa. Sabi po dito, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yun ang ginawa nila. I-divide po nila yung salita ng katotohanan. Pero kung ating uunawain, pag sinasabi po dito, study to show thyself approved unto God. Ibig sabihin, pagsikapin mong humarap na subok sa Diyos. Ibig sabihin, pag sinabing humarap sa mga tao na nagpapaliwanag ka ng katotohanan, nagsasabi ka ng totoo, huwag kang mahiya na ipaliwanag yung katotohanan. Dapat gagamit ka ng mga salitang matutuwid o katotohanan. Yun po ibig sabihin diyan. Ang kanila ditong inisip, yung sinasabi po dito, no? Rightly dividing the word of truth, ay ginawa nila, ang kaisipan nila, i-divide yung salita. Ay hindi nga po. Paano natin babaguhin yung salita? Sinabi ng Apostol Pablo, yan po. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord. O, di ba? Over all rich unto all that call upon Him. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo sa Grego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. Hudyo ka man o hindi. Tapos i-divide po ninyo. Hindi po ganun ang pag-divide ng scriptures. Ang ginawa nila dito, yan ang kanilang pangunawa, i-divide the word of truth. Ibig sabihin po, yung gagamit ka ng matatuwid na salita. Kaya po ito ang ating pinag-aaralan. Kaya po yung maling pangunawa nila, balikan po natin yung ating pinag-aaralan. Kaya po dito sa ating pinag-aaralan, ay hindi ho tayo nalalayo na pangunawain natin itong Juan 63 ay hindi para sa banal na espiritu, kundi yung tinutukoy na espiritu na nagbibigay buhay ay si Hesus Kristo. Bagamat pinatay nga nila ang nagbibigay buhay, si Kristo, at nagpapatunay po naman ay ang Diyos, maging yung mga apostol na binuhay ng Diyos Ama, yung kanyang anak. Di ba po ba? O ngayon, ito pa ang aking idadagdag sa inyo para maintindihan natin na nagpapatotoo sa mga bagay nito yung mga apostol. Sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, 2 Corinto 3:6, na ginawa kaming may kakayahan na maging mga lingkod ng bagong tipan. Sino po yung naglilingkod sa bagong tipan? Sino po yung namumuno sa bagong tipan? Hindi po si Moises. Si Moises ay sa lumang tipan. Ang namumuno sa bagong tipan, sino? Si Kristo. Siya ang tinutukoy ng Espiritu. Tuloy natin. Hindi ng titik. Yung titik nakasulat, katulad po sa lumang tipan, kundi ng Espiritu, si Yesu Kristo. Sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Sino po yung namumuno sa bagong tipan? Sino nagtuturo ng bagong tipan? Di ba yung Espiritu nagbibigay buhay? Si Yesu Kristo yun. Ipinagkaloob sa mga apostol, kay Pablo, ang mga salita ng buhay para paniwalaan po natin. Ano ho? So salamat po at kung nakaunawa po kayo sa ating pong pag-aaral na ito, naway huwag kang makalimot na mag-subscribe sa ating channel. At alam ko po, marami kayong matututunan sa channel nito. Hindi ako nanliligaw, kundi ibinibigay ko po sa inyo ng pangunawa. Kung may magsabi sa inyo, ay binabasa niya Betty Pagsalin, ginagamit niya ng demonyo, huwag po kayo maniwala doon kasi maraming ganyan para nga hindi niyo paniwalaan yung mga nakasulat. Naisulat yan para magkaroon tayo ng pangunawa sa salita ng Diyos. Ano po? So pagpalain ang lahat po na nakinig na araw na ito. So may niyo po ang biyaya, pagpapala ng ating Panginoon Diyos Ama at ng ating Panginoon Kristo. Sa Diyos po ang papuri at pasalamat at pagsamba. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral.
Amen.